meron po mga pinapakalat na ganito, oh. Nung una, Ayan. May mga pinapakalat po na ganito na kesyo daw po ano, binabayaran, may bayad, etc. Tinatakot, mga kababayan. Pakinggan nyo na lang po si Amy Marcos kung ano po ang sinasabi niya. At may bablangko pong lawyer dyan. di ba, Mian, di ba sinabi ko, 3 little letters. Nung una, di ba sinabi ko, 3 little letters kasi ang ginagawa nila. Nung una, FLR, for later release. Ibig sabihin, itetenga yung kanilang mga project. Ngayon, nasanay na sa hirap at hirap pa rin na talagang walang mga project, walang lumalabas. Ngayon, yung 3 little letters daw, OMB, kakasuhan daw kayo. Eh, ano ba ito na Oh. Saan mo naman nakuha yan, madam? Baka naman, chismax lang yan. nakot? Pagbira naman. Pag hindi sila bumoto sa baba. Oo, may balitang ganyan, pati dito sa itaas. Pati dito. Sabi ni Senator Ivy kahapon, Eto, ayan. Bablangkohin yan ni Atty. Kapunan. 100% sabi niya, sigurado kaakyat dito sa Senado. Tinatakot nila ng FLR, tsaka for later release sa budget, tsaka sabi niya, yung ano daw, kakasuhan daw ng 3 letters, OMB, Ombudsman. May ganun daw. May pananakot na gano'n. Kaya daw boboto in favor. Yun yung sabi ni Senator Ivy. Ang tawag dyan, Hindi, tingin ko yung mga boboto ng mga congressman, baka umabot pa nga ng 250 yan eh. Kasi nung nakaraang impeachment po, mga kababayan, di ba umabot ng 254 plus? Yung mga congressman na bumoto para ma-impeach ang vice-presidente. Eh, same lang naman din po. Wala naman pong nabawas doon sa complaint. Nadagdagan pa nga ho, mga bossing. So, panigurado, yung mga congressman na bumoto doon, ganun din ho ang gagawin yan, mga kababayan. Ano? Eh, bakit kanyo? O, bago magsalita si Atty. Kapunan, mga bossing. Kasi meron mga nakikita sila na talagang ebidensya at meron talagang mga nakikita na mga ganito. Oh, ano sabi dito mga kababayan? Oh, ex-custom agent claims existence of Davao Mafia in-house Quadcom. Yung pamilya nila, mga boss chief Pamuser. Di ba? Meron pang nalalaman, tokhang-tokhang, meron pang mga ganito, ganyan. Yung pala, piso-piso lang ang huhulihin at makukuha doon sa mga tokhang-tokhang nila. O ibalik ko si Atty. Lorna Kapunan, ho, mga kababayan. Oo, yun eh. Ang dami na. Ito, mind condition, kinukondisyon, no? It's good to be informed, no? Huwag tayong makinig sa marites, huwag tayong makinig sa mga trolls na yan. Kasi nagiging maingay na, no? And to me, that is an indication of takot na sila. Na lumalaki. kaya kung ano-ano na lang po ang mga ipinapalabas nila. Kesyo ganito, ganyan, kesyo binabayaran yung mga congressman. Ginawa na ho nila dati yan. Dito pa, di ho ba? Ang isa sa nakikita kong nagsasabi na meron po mga duffel bag, 150 million ang laman ng itim na duffel bag. Based on what we've heard, yung pong natae doon sa 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 sauna daw po, mga kababayan. Di ba? Based on what we've heard, meron daw po mga duffel bag. Grabe. Yun ang pinaka grabe mga social climber tawag. Ito po, Louis Vuitton na sapatos ko, no? Yung tipo bang parang ang hirap, hindi ka pwedeng makipagbanggaan sa kanya kapag ka hindi ka naka Louis Vuitton na sapatos o kaya kapag hindi ka naka Gucci. No, tapos malalaman, mababalitaan mo natatai lang pala doon sa loob ng sauna. Mas ngayon ang troll army ni Vice President because gumagawa sila ng counter-narrative to the truth. Diba? That to me is an indication of fright or flight. Kaya ba ninyong tapatan itong mga abogado ni VP Sara? Maganda ba ang laban? Ang laban din Tingin ko, miski ako, kaya ko katapatan yun, mga kababayan. Tingnan mo, hanggang ngayon po, hindi tayo nakakarinig. Ano po? Ng mga sa kanila, ng mga pangdepensa sa kanila. Kung ako isa sa abogado ng vice-presidente at alam ko na nasa tama ang vice-presidente talaga, no, inilahad niya lahat, ganito nangyari.
sasabihin ko sa Vice Presidente, Bifi, mag-live ka. Tapos, sabihin mo sa tao yung mga katotohanan kung saan mo ginastos yung mga confidential funds, ganito, ganyan. Para kapag ka naintindihan ng mamamayang Pilipino, kakampihan tayo. Pati si Bongbong Marcos, si Bakyan, no? Mapapatunayan natin na namumulitika lang itong gobyerno ni Bongbong Marcos. Ganun ang sasabihin ko sa Vice Presidente. Di ba gusto nila kakampi taong bayan? O yan dapat ginagawa. Pero paano magiging kakampi ang taong bayan, mga bossing, kung ni isang depensa, wala ho tayong marinig sa kanila? Kaya nga kawawa lagi yung mga ano nila yung mga trolls nila Bakit? Walang maipaliwanag, walang maidepensa, walang maibanat sa atin. No? Isang oras tayo magsasalita tungkol sa impeachment ng Vice Presidente. Ang sasabihin lang ho sa atin, mga kababayan, adik ka, Mark Ramos. Bayaran ka, Mark Ramos. Ganun lang po. Kasi walang maidepensa nga po. Dito hindi galing ng abogado, hindi rhetoric, hindi yung galing magsalita ng abogado. Ang laban dito ay ebidensya. Okay. Huwag nating isipin na ang dami nilang abogado. Hindi naman paramihan ng abogado dyan. Wala, tingin ko panakot na lang yung ang daming abogado na yan. Tanong pa, kung 88 million ka ba? Kung 88 million ang salin mo, sa tingin nyo po ba, mga kababayan, yung 16 na abogado, hindi mauubos yung 88 million na yon? Sige nga ho, mga bossing. Yung mga dekalidad na mga abogado pa ho yan. Yan, hindi naman pagandahan ng Amerikana yan, ano? Nasa ebidensya. Look at the evidence. And if it is true that that's the integrated bar is an association. All of us are members of, no? Titignan nila ang ebidensya. Okay. So follow the evidence tayo. Don't follow personalities. Follow the evidence. Okay. And the numbers. Among the accusations Sandali, sabi ni Kuya Lokis, Kuya MR, naku, madalas ko kalapit ang anak ko. Sorry. Hindi kasi iniisip ko naman, kagaya nito, alas 9:57 na ho, mga kababayan dyan sa Pilipinas. Akala ko naman, yung ibang madami dyan chikiting, mga tulog na. Sige, babawas. Pasensya na ho Minsan kasi ho, mga kababayan, nadadala tayo nung ating mga pinag-uusapan no? Pero noted po yan, no? Sabi ko pa naman, mga bandang alas 10, okay na. Nasa US. Shout out sa US. See you dyan sa Estados Unidos kung malapit ka, Kuya Lokis. Saan ba kami? Sa Orlando. No, bandang July kasi yung anak ko ang birthday wish. Mga kababayan, Legoland. Akala yata mayaman ang tatay. Kung mag-wish, Daddy, let's fly to US. No, kasi last month nasa Miami kami. Next month naman, let's go to Orlando. Let's go to Legoland. Sabi ko, sige, bahala na. presented in the House Justice Committee, allegations from confidential funds to former Senator Trillanes's accusations of a joint bank account, non-declaration of these accounts to the SALN, etc., video threatening the life of the president. What for you is the strongest and most impeachable of all? Bago sagutin, hindi ko pa napanood ito mga kababayan. Pero sa akin ang pinaka malakas na laban para ma-impeach ang Vice Presidente. Yung mismong tayo lahat, pwedeng maging pwede po tayong maging testigo. Yun po ay yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo, at kay Martin Romualdez, mga kababayan. Tingnan natin sagot ni Attorney Kapunan. Yun yung nakikita ko kasi ang hirap pong i-depensa nun I think if I were to summarize the 6 or 7 impeachment grounds stated in the impeachment complaints, I would collapse them into four. The issue on confidential funds, the issue on the SALNs, the issue on bribery, and the issue on assassination and rape threats. To me, the two most glaring.
And the two most undeniable and incontrovertible ground would be the SALEX. Because these were produced by the Anti-Money Laundering Council based on bank reports. 18 out of 18 po iyan. Ano po? So these are not opinions. These are bank records and figures don't lie, records don't lie, and they are authenticated through the years. The reason I'm saying although confidential funds is Kaya po yung minority, di ba? Tingnan nyo, mga kababayan. Napaano sila eh. Napa-emergency meeting sila doon sa Senado eh. No, sabi nila, naku, simpleng merienda lang iyan. Simpleng merienda lang ito. Walang ano to. Pero nag-uusap-usap na yan. Naku, yari, paano kapag pumunta tayo dito? Nakakahiya. Siguro iniisip nila, nakakahiya sa madlang Pilipino. Ididepensa natin, pero ang laki-laki. I-acquit natin ang Vice Presidente, pero tingnan mo yung mga ebidensya, nag-uumapaw.